Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Nararamdaman niyo po ba kung gaano kabuti ang ating Panginoon? Pakitaas nga po ang kamay, ang damang-dama na ang ating Diyos ay mabuti. Pakitaas nga po ang kamay. Ang dami mag-share po. Buhay po ba ang Diyos? Sa tanghali pong ito, nasa ko po na pagsalusaluhan po natin ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Nasa dati po nating buhay, hindi po natin ganun nadadama kung gaano kabuti ang ating Panginoon sapagkat hindi po natin siya ganap nakakilala. Amen po ba? Hindi pa po natin siya ganung natatanggap, kaya't hindi po natin maramdaman na siya pala ay mabuti. Amen po ba? At sa ating mga buhay, napakalaki po ng kaibahan na masasabi mo na ang Diyos ay mabuti sapagkat noon, may magtatanong kung buhay ba ang Diyos, natutulog ba ang Diyos. Subalit ngayon, hindi ka na makapagtatanong kung natutulog ba siya sapagkat damang-dama po natin na siya'y buhay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, kung papaano siya'y nagpapakilala sa dakong ito, na hindi lamang kapag pinagbibigyan ka niya sa mga kahilingan mo, dun mo lamang masasabi na kay buti mo, Ama. Amen po ba? Kundi sa bawat araw na tayo nabubuhay, na sa kabila ng mga pinagdaraanan, pinagagalak niya ang ating kalooban. Amen po ba doon? Buhay po ba ang Diyos? Sino po sa inyo ang sa kabila ng mga pinagdaraanan sa buhay ay nananatili po ang galak? Pakitaas nga po ang kamay. Meron po ba sa atin na sa kabila ng siya'y nahihirapan, subalit naroon sa kanyang kalooban na pinagtitibay siya ng Ama? Buhay po ba ang Diyos? Na napakahirap pong liripin kung ganang pagkatao, subalit salamat sa Ama sa ginagamit po na bilang kinalugdan ng ating minamahal na Apo Kunching na sa tuwina ay nagpapahatid po sa atin ng mga mensahe mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, wala po akong nakalista kung sino man po ang magbabahagi sa harapang ito. Inyo pong ipahayag kung papaano nyo nga po ba naramdaman ang Diyos na mabuti sa inyong buhay. Na sa dating buhay, hindi nyo nasilayan ang kanyang kabutihan sapagkat nakatuon ang isip mo sa makamundo, na sa kabila ng kanyang ginagampanan sa iyo, hindi mo yun nasisilayan at nararamdaman. Subalit ngayon, sapagkat siya'y nakilala mo na at naramdaman mo na sa kabila ng lahat ng kaganapan, damang-dama mo pa rin na siya'y mabuti. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Wala po bang nasang mag-volunteer? Kung sino po ang nasang ibahagi, kung gaano po ba kabuti ang Diyos? Wala po ba? Kanina po, asa na po ba yung mga nagtaas ng kamay kanina? Pakitaas nga po ulit ang mga kamay nang nakadama ng kabutihan ng Diyos. Wala na po ngayon. Seasonal lang po ba ang kabutihan ng Diyos? Hindi po. Sa bawat sandali, mabuti siya. Subalit ngayon, bakit wala nang mga kamay na nagtaas? Pakitaas nga po ang mga kamay na nakadama ng kabutihan ng Diyos. Ay, nawala po ang mga nagtaas po kanina. Sino po nasa magbahagi? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos para sa ating kapatid na taga-Kalantipe po. Magandang tangali po, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama. Tunay pong napakadakila niya kasi nga po marami po siyang biyaya na aking natatanggap. Subalit, siguro po sa oras na ito, kaloob niyo po, Ama, kung papaanong kayo po ang nanguna sa buhay namin. Ang mababayagi ko po mga kapatid,
kung paano kumilos sa buhay po namin ang ating mahal na Panginoong. Nagsimula po ang aming natanggap na biyaya nung pong inaayo po ang ating mahal na imahen ng Divine Mercy sa barangay po ng aming, sa barangay Kalantipe po. Subalit, sabi nga po, ang tao, tunay pong, kung ang espiritu po ng Ama ay wala sa iyo, ay lagi pong, marami pong bagabag. Subalit, sabi nga po, maraming salamat po, Ama, na kayo po ay nanguna sa aming barangay, na napakapalad po namin na kayo po ang, sa barangay po kasi Kalantipe, ang kundi nyo po maitatanong, doon po unang nagmisyon ng banal na espiritu sa kataon po ng ating minamahal na Apo Conching. Hindi po ako nagkakamali, ano na po, makalipas na po siguro po, 9 years na nakarating na po ang banal na imahen. Subalit, nung pong inaayo po ang banal na Divine Mercy sa barangay Kalantipe po, ang aming pong baryo, tuwing po saan nakakarating ang banal na imahen, sumusunod po sila. Napakasarap po yung kahit saan po iayo ang banal na espiritu ng banal na imahen ng ating Divine Mercy, lahat po ng aming kabarangay sumasama. Subalit, ilang taon pong nakalipas na kinaloob po ng Ama na hindi na po iayo ang ating mahal na imahen, kumbaga nanatili na po sa ating banal na dambana. Nagsimula po noon ang paglalamig po ng aming mga kasamaan na umaayo po na sumasama po sa amin. Nalulumbay po kami sapagkat kami pong nagpapasalamat po ako sa Ama na sa loob po ng ilang taon, andito pa po kami, hindi po siya nawalay sa amin. Kaya po Ama, maraming salamat po sa mga biyayang inandog niyo po sa amin, lalong-lalo na po sa aming pamilya. Kaya po mga kapatid, tayo pong mga bilang tagasunod, wag po tayong magsasawang pumunta po dito sa banal na dambana kasi nga po dito po tayo naliliwanagan kung saan ang banal na espiritu na ginagamit po sa katawan ng ating minamahal na Apo Conching, tunay pong napakapalad po natin. Kaya po tunay na napakabuti po niya kasi po kung di niyo po maitatanong, ako po ay biniyayaan ng Ama na isang Indian national. Subalit, sabi nga po, ang tinuran po sa akin ng Ama, kasi po bilang tao, kayo rin po, siguro po na-experience po ninyo, bilang malayo po sa ang kabiyak ng puso ko, puro po magulo po ang isip ko, batid po ng Ama yon. Lagi ko pong dinudulog kaya po yun. Minsan po dumarating po yung takot. Subalit, sabi nga po, napakapalad po natin na mayroong isang Apo Conching na laging nandito po sa atin na gumagabay, na lagi po niyang sinasabi sa akin, anak, huwag kang mag-alala. Kung ikaw man, kung sumasagi sa isip mo ang lumbay, tumingala ka lang sa langit, tawagin mo ang Ama. Ang lahat ng ito ay mapaparam. Marami pong patunay, mga biyayang natanggap ko dito. Kaya po, sana dalangin ko po sa Ama, ito pong muling pagbabalik niyang muli sa Barangay Kalantipe, sana po, wag na pong muling mawalay ang banal na espiritu, lalo na po ang aming mga kapatid, na lagi pong ang Ama, inaanyayaan po kami lagi. Kaya po Ama, salamat po at muli. Kayo po ay muling dumalaw sa Barangay Kalantipe na sana po ito pong ang inano po ng mahal na Apo na magkakaroon po kami ng
Kalantipe chapter. Kaya po, Ama, maraming salamat po. Papurit pa sa salamat po ang inaalay ko sa iyo sa lahat po ng biyayang binibigay niyo sa amin. Higit po, Ama, batid po ninyo kung papaano ang kabiyak ng puso ko ay lagi po niyong ginagabayan. Alam ko po, Ama, kung ano mo po ang marapat, kayo po ang manguna sa amin. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Kaya po, kayo pong mga kapatid ko na naririto, pagtibay lang po tayo. Kasi po, ang Ama, hindi po ura-ura dahil bibigay po sa atin ang ating kahilingan. Kaya po, kung dumadaan po tayo ng pagdalisay, ito po ay mahal po tayo ng Ama kasi ang lahat po ng kanyang anak ay gusto po niyang makasama. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po, kapatid. Kailanman po ang Espiritu ng Ama ay hindi po nawawalay sa atin. Amen po ba? Subalit tayo bilang tao, tayo po yung humihiwalay. Sa mga pagkakataon na mas pinipili natin yung gawin yung bilang pagkatao. Hindi po natin sa tuwi na nakakamtan kung ano po yung nasa niyang kamtin po natin, na wala tayong kabatiran, ito'y sadyang mabuti para sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Na kung minsan man po sa una, mahirap, subalit kung pagbabatahan mo, pagtitiisan mo ang hirap na yon, siya naman po ang nagpapagaan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Sino po ang susunod na magbabahagi ng naramdaman po na nakabutihan sa ating Panginoon? Wala po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Ako'y nagpapasalamat dahil dito gumaling ang aking anak. 2 linggo kami sa ospital, wala pong nangyari. Dito po, nang pumunta po kami dito, tumitirik po ang aking anak. Pero po nang kami po ay pumunta rito, nawala po ang pagtirik ng aking anak. Kaya po ako'y nagpapasalamat dito. Dito po siya gumaling. Maraming salamat po, Apo Kunching. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid, na sa kabutihan ng ating Panginoon, sa iba't ibang kaparaanan man po ay gumagamit po siya ng tao na magbibigay ng kagalingan. At sa dako pong ito, salamat po sa Espiritu niya na pinatototohanan lamang po niya na siyang dakilang manggagamot. Buhay po ba ang Diyos? Na ang pinakagamot po natin dito ay ang mga salita niya. Amen po ba? Kung sa mga doktor, may iniinom kang tablet, capsule, subalit dito po, pag pinagtiwalaan mo ang salita niya, pag tumupad ka sa mabuti, kakamtin mo ang hiwaga niya. Buhay po ba ang Diyos? At dito po, hindi lamang basta magtitiwala ka, mananampalataya ka, subalit marapat din po na tuntunin mo ang kalooban ng Diyos. Sapagkat kung matatanggap man po ang kagalingan pang pisikal, subalit ang kaluluwa ay hindi nakinabang, hindi mo ganap na nakamtan ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat sa dakong ito, ang higit pong pinagagaling na marapat makinabang ay ang ating mga kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Sino po ang susunod na magbabahagi? Marapat lamang po na bilang binahaginan at pinadamhan po tayo ng kabutihan ng Ama. Ipahayag po natin ito sa harapan upang sa gayon, sa mga hindi pa po nakakaranas at nakakadama ng kabutihan ay magnasa pong kamtin din ito. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Muli po ang taga-Kalantipe po ang aking tatawagin upang magpahayag po ng kabutihan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na taga-Kalantipe. Purihin ka, Ama. Salamat po. Napakadakila mo. Wala kang kapantay. Salamat po, Ama. Salamat po. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoong
may kapal na muli po bumalik po sa aming baryo Kalantipe ang banal na espiritu, sapagkat po kami hindi po kami araw-araw pupunta dito, pero po nagmimithi po kami na pag po kami hindi nakakapunta, na kahit ilan-ilang lang po, para po kaming na kumbaga saan po na para po nababalisa kami, na hinahanap po namin yung salita niya, na dahil po sa salita niya, doon po kami lumalakas. Kaya po ako ay muli narito po, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos Ama, Anak, Espiritu, na muli po siyang dumalaw sa baryo namin, na pasensya na po kayo, yung pong pagkinig ko pong ito na galak po na po ako na gustong-gusto ko pong magsalita, na para daman-dama ko po na ang Panginoon, na dahil po siya lang po ang pinananaligan ko, simula po ako po ay na lagi po ako nagkakasakit. Sabi po ng nanay ko na pinanganak kay ka, puro karamdaman. Hanggang po sa ngayon po pa, may edad na po ako. Karamdaman din po, mga problema. Marami po dumadaan sa buhay ko. Pero po, dahil po sa kanya, na hindi po niya ako pinababayahan. Kaya po ako, pagpunta ko po dito sa dambana ng Salige, na lahat po ng mga dinaranas ko, lahat, na pag po napunta ako dito, pag uwi ko po, wala na po. Kaya po ako, nagpapasalamat ako sa kanya ng marami, na hindi niya po ako pinababayahan. At saka po, ang mga magulang ko po, dito po sila nagsipagaling. Tatay ko po, kahit na po may edad na po nung kinuha siya, bago po niya kinuha, na nakakit po siya, dinala po dito, na dahil po tatay ko, nagkadugo po utak niya. Pero wala na pong choice, sabi po ng doktor na wala na ikang, hindi na pwede, hindi na pwede ikang pa-opera, wala nang choice, sabi po ng doktor, dahil na 80 plus na. Ang sabi po ng kapatid ko sa malayo, dalhin mo kay Apo, sabi niya. Ako po, ayun po ang inaano ko kay Apo. Yun po yung pinagdadasal ko na madama po lahat ng mga kapatid ko. Dahil po ang nadadama ko po, na talaga pong iba po sa kanya. Dahil po pag sa Diyos ka po umasa, lahat po, di ka po pababayahan. Kahit na po pagsubok na daraanin po natin, nandiyan po siya, basta maniwala lang po tayo at manalig sa kanya. Di po tayo niya pababayahan. Kaya po ako, hindi po ako ganap kasi po, kaya po yung sinabi niyo ganap, dahil na po ako, hindi po ako araw-araw na nakakapunta dito, hindi po ako nakakapag-vigil, pero po, inaasam ko po siya sa pagtulog ko, kahit ano pong ginagawa ko, sabi ko po, na kung nandun ako kay Apo, sabi ko, siguro yung mga dalahin ko ito, para po akong bigat na bigat ako. Kaya po, sabi ko po sa yung mga po, po sa Divine Mercy, sinasabihan ko po na sabi ko, iba ka ako kay Apo, pag napupunta tayo doon, sabi ko, wala ka akong bigat, wala yung problema. Masarap, sabi kong ganon. Kahit na ano lang ang ulam natin, na masarap pa rin, sabi kong ganon. Kaya ako nagpapasalamat, nagpupuri sa Kanya, sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na hindi po niya ako pinababayahan. Isa pa po, ang nanay ko po pala, buhay pa po ang nanay ko, ang tatay ko patay na.
ang nanay ko buhay po ngayon na nakasakit din po. Nung last year lang po, yung paha niya, na namamaga po siya, na umuhulas po. Talagang, kung kanino po, sabi po nila sa akin na cancer na daw yon. Pero ako po, wala po akong iniisip na tuloy-tuloy po yung panalangin ko, na sa kanya akong maasa, na ikaw ang magpapagaling. Sabi ko po gano'n. Dito ko po dinala kay Apo, dito po sa Dambana, na kasi po, sabi ko, ang Ama, napakabuti niya, lahat-lahat po, siya lahat, wala na pong iba. Siya, dinala ko po dito, na pinagsiyam ko po, naging 10 pa nga pong araw kung tutusin po talagang kung maano ka po puro sa doktor. Ako po hindi po inisip ang puro sa doktor. Mga kapatid ko po gusto na doktor. Ako po, inaano ko lang po sila na sige, dalhin niyo ako. Pero hindi ko binibili ng gamot. Kung ano yung ano po sa akin ni Apo, yung pong ginagawa ko, para sa akin kasi po kasama kong nanay ko sa bahay. Kaya ako po yung ano yung sinasabi po ni Apo, yun ang ginagawa ko. Tsaka po yung panalangin po, kahit po anong orasyon, basta kahit may ginagawa ko, na lagi po siyang iniisip sa puso. Kumisan, yung kinakantahan ko po siya tungkol sa kanya, yun po ang lagi inaano ko. Na sa awa po ng Diyos, ngayon po ang nanay ko buhay pa, na magaling na po siya. Wala na po yung paa niyang, talaga pong umuulas ang paa niya, na kasi po nag-uulyanin na. Yung pa po palang mga ulyanin, mahirap pong alagain. Pero sa akin po hindi, dahil magulang ko po siya, pinagbataan ko po siya na dahil po ako nananalig sa kanya, di niya ako pababayahan. Kahit po ako na kumisan na-stress ako, pagpunta ko po dito, wala po yung stress na yan. Kumisan nagigising ako, nahihilo, pero gising pa rin ako, wala sa akin. Kumisan, pero umiiyak ako. Iniiyak ko yung para lang kasi kumisan po marami pong mga pagsubok na dumadaan sa buhay mo na naabi ko para ka po mag-isa sa mundo kahit marami ka pong kapatid na lahat po sila, may mga pamilya na, may mga malalayo na ako lang po kasama ng magulang ko na nag-aan po sa nagsisilbi. Pero minsan-minsan meron pong dumadalaw. Pero sa gabi po, minsan po, mahirap po sa gabi pag walang kasama na hinahano po yung minsan nagsisisigaw yan, halos magdamag. Kung minsan pagod ka na, gusto matulog. Pag nagsisigaw na po siya, hindi ka na makatulog. Pagbaling ko pong gano'n, umiikot na po yung paningin ko. Ako, Diyos ko, ako sa paano, tulungan mo po ako, Diyos ko, Ama. Paano po ako gagawin bukas? Maglalaba pa ako. Paliliguan ko pa siya. Marami akong, hindi lang po yun, marami ka pong sa baryo pa. May inuutos pa po sa akin na iba pong marami pong proseso sa buhay. Pero sa awa po ng Diyos, lahat po na yun, ang mga pagdalisay po sa akin na talaga pong kung ahalin mo po, hindi ko makakayanan na para kung minsan po, bumabagsak pa nga ako sa likod namin ay di ko alam po na alam mo na akong nararamdaman. Gumugulong po ako sa likod namin pero sa awa po ng Diyos, kung ano lang po nun dahil po ipinagbagsakan ko may bakal. Hindi man po ako napilay, hindi po ako sugat. Pero tumayo po ako, nagpapuri po ako, nagpasalamat sa Ama na hindi niya ako na talaga pong ang Diyos ay buhay dito po. Talagang hindi po niya ako nababayahan. Na lagi po anak subaybay sa akin ang banal na Espiritu. Sabi ko po gano'n. Na kahit po anong mangyari sa akin, nandyan po siya. Kaya ako po sa kanya po ako nagtitibay. Dito po, ang Ama, na ginamit po siya ang ating mahal na Hapo. Na para sa atin po lahat. Kaya po tayo po lahat, sana po magtibay po tayo lahat dito na hindi po tayo pababayahan. Yun lang po, pagtitibay, paniniwala, pananalig po. Tapat po, yan po, dito po tayo pababayahan. Kaya muli po ako nagpapasalamat sa iyo. Ama, napakabuti mo, dakila ka. Sana po, ang pagpunta mo po sa baryo namin,
na sana po, lalo pa po sana dumami ang tao pumunta na maniwala na sa aming baryo. Kasi po, nalulungkot po kami ang pagpunta po namin kasi dito kami sa 2, 3. Kaya po, sabi ko po, Diyos ko, sana dumami po. Yan po pinagpipray ko. Ang baryo namin, buong Pilipinas, buong mundo, na sana po maghari sa mga tao. Yun po lagi, hindi po pa sarili ko ang pinagpipray ko. Lahat po tayo, buong mundo na po. Kaya magtiwala lang po tayo, sana ang panalangin po natin na isa puso po natin at sa isip. Lagi po yun, hindi na po, iwaksin na natin po ang kamunduhan. Kaya muli po ako nagpapasalamat sa iyo, Ama. Salamat po. Purihin ka, Ama ko. Maraming salamat po kapatid. Mapalad po siya sapagkat damang-dama niya ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Na sino nga po ba na nakadama sa kanya ang magmimithi na ang kapwa niya ay maramdaman din kung ano ang kanyang naramdaman, matanggap din kung ano ang kanyang natanggap sapagkat bilang nakatanggap po sa banal na Espiritu, ang nasa po ng bawat isa ay mag-akay po. Amen po ba? Sapagkat naramdaman na po namin kung gaano ang ligayang dulot ng Espiritu niya na nawa po tayo pong naririto sa mga sandaling ito, hindi lang po hangarin po natin yung kagustuhan natin bilang pagkatao lamang, kundi hayaan po natin na ang Ama ang siyang kumilos sa ating mga buhay upang ang walang kahulilip na ligaya at galak ay ating maramdaman. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung minsan may panawagan na sa'yo, subalit nagbibingi-bingihan ka, ayaw mo pang talikdan ang makamundong gawain sapagkat nasisiyahan ka pa. Ang tanong nga ng Ama, kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi dito, saan? Buhay po ba ang Diyos? Kaya't habang malakas pa po ang ating mga pandinig, malalakas pa po ang ating mga katawan, ganap na po nating tanggapin kung ano pong marapat na mula sa ating Panginoon upang sa gayon ang buhay na kanyang pahiram ay hindi masayang. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po upang tayo aliwin sa pamamagitan po ng isang paghandog ng awitin, palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na bunso. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Kabutihan ng Diyos. Napakaganda po ng tema, amen po ba? Sapagkat ang Diyos ay tunay na mabuti. Amen po ba? Bakit ko po nasasambit ito? Sapagkat hambing po sa pagkakataong ito na kung paano nga po nung pagbabahagi ko ng Sabado ay pinapurihan ko na ang Diyos sapagkat yung pong dating anak, yung pong anak ko na nagkasakit dati ng malala din po, ay muli ay pinahintulutan na magkaroon ng karamdaman. Kung si kapatid ay tumitirik ang mata, ang anak ko naman naninigas. Mga ganun siya, pag sumusobra ng taas ang kanyang lagnat. Tunay na mabuti ang Diyos kasi kung sa dating buhay yon, ano na kaya ang gagawin mo? Matataranta ka na. Amen po ba? Nung Sabado po na ang sabi ko, magbibihis lang ako. Nakapag-joyful naman ako ng kaunti kaso hindi ako naka-uniform. Pagdating ko po sa bahay, yun, nakita ko po na kasi iniwanan ko yung kalat. Buti na lang po, yun po pala ay kapahintulutan din naman po para sa gayon di pa ako makaalis. Ano po? Konting pagbabahagi lamang po ako sapagkat ako po ay tumindig upang mag-alay ng awitin. Subalit sabi ko nga po, tunay na mabuti ang Diyos sapagkat ang sino mang sa Kanya ay nananalig, nagtitiwalang ganap, tunay nga pong ipapakita niya ang hiwaga at ang Kanyang kabutihan. Amen po ba? Kaya kung paanong pinapurihan ko siya nung Sabado, ngayon po ay wala na siyang lagnat, ubo na lang po ng kaunti at kung paminsan daw po ay bumibigat ang kanyang ulo. Kaya tunay pong mabuti ang Diyos. Amen po ba? Kaya marapat lamang po na siya ay papurihan. At
Buhat po ng, ito po ay, hindi ko naman po sinasabing gayahin po ninyo. Ano po? Buhat po nung si Apo ay kinalugdan ng Banal na Espiritu sa patnubay at gabay sa awa ng Diyos. Hindi po nakatitikim ng doktor ang aking mga anak. Ilang taon na po iyon? 12 taon na po ang anak kong nilagnat na iyon. Yung panganay ko sa awa, sa habag, sa patnubay at gabay, sa pamagitan ng Espiritong Banal, sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Minsan po, minsan hindi pa po siya, ni minsan ay hindi pa siya nakatikim ng doktor. Although umiinom po siya sa dating buhay ng mga paracetamol, yun, siguro po natural lang naman yun sapagkat may lagnat, ano po, maliban doon ay wala na po. Mga dahon-dahon, haplos sa pamagitan ng katauhan ng ating mahal na Apo Conching, na tuwirang dinadaluyan ng kanyang banal na Espiritu. Espiritong Banal ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya paano mo namang hindi sasabihin na mabuti ang Ama? Amen po ba? Sapagkat tunay nga pong nagpapadama siya ng kanyang kabutihan. Amen po? Kaya po marapat lamang na siya ipapurihan at pasalamatan. Kaya po sa tuwin na yun po ang sinasambit kapag tayo ay mag-joyful na tunay na buhay siya, na marapat lamang na siya ay papurihan at pasalamatan sapagkat tuwirang kumikilos po siya sa taong nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Kaya po para po sa inyong lahat at syempre po sa ating Diyos na buhay na marapat lamang pasalamatan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binako. Ang dati kong buhay puno ng dusa, dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko taos puso, salamat sa mga biyaya mong laking natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Kaya po, namnamin po ninyo ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng ating Panginoon. Sa bawat pag-aalay niya at paghahandog, nawa po ay maginabang ang bawat isa. Nawa po ay huwag masayang ang iyong pagparito sapagkat ang Panginoon ay patuloy na naghahandog at nag-aalay sa ating lahat. Di ko maihayag, taos puso, pasalamat sa mga biyaya mong laking natatanggap. O Diyos,
pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo sa lahat ng araw. Pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Amen po ba yun? Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, nawa po, tayo pong lahat ay makinabang sa kanyang kabutihan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Dinaman niyo po ba ang awit? Amen po ba? Sadyang napakabuti ng ating Panginoon kung dadamhin lang po natin. Subalit, kung mabuti ang Ama at tayo mga anak na hindi mabuti, maglalapat po ba? Hindi po ano. Kaya po ang panawagan po sa atin kung papaano natin siya kinikilala. Sundin po natin kung ano ang kanyang yapak. Amen po ba doon? Buhay po ba ang Diyos na sa pamamagitan ng gabay at kapangyarihan ng kanyang Espiritu, wala nga pong mahirap upang tupdin niyaon at gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, akin pong tatawagin ang aking inang pastol bilang sakawan 2. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Mami Beth Chico.